Bakit nga ba mababa ang reviews ng bagong Super Mario movie kahit na mukhang kikita naman to ng $1 billion? Simpleng sagot, mababa ang reviews dahil all over the place nga yung kwento and kikita pa rin ito ng malaki dahil nga sa mga batang audience nito. Pag-usapan natin ang The Super Mario Galaxy Movie. I know na sasabihin ng karamihan na pambata po kasi yan, hindi po kayo yung target audience ng movie. And yes, maybe I'm not, but still, kung ihimayin mo nga yung kwento, ang dami talagang nangyayari doon sa movie na tipong parang bato lang sila ng bato ng mga random plots. For example, doon sa isang scene, niligtas nga ni Bowser itong sina Mario and Luigi tapos akala ko, redemption arc na for his character eh. Tapos maya-maya lang, biglang naging kalaban din siya ulit na ang dating, para saan pa yun nangyaring yun? Akala ko pa nga may twist na magiging fully na mabait nga itong si Bowser, nililigtas nga niya sila Mario talaga doon sa may dulo kay Bowser Jr. Pero wala, naging masama na lang talaga siya ulit. Simple lang naman yung kwento nito eh. Ililigtas nila Mario and Luigi yung isang prinsesa, laban nga sa isang kalaban na konektado sa dati nga nilang nakalaban na gusto ngang maging hari lang. Ayun na yun, and it's supposed to be a simple story but what makes it all over the place ay yung journey nga nila Mario and Luigi para mahanap nga yung prinsesa. Ang daming nangyayari na walang maayos na build-up na pagdating nga doon sa may dulo nung naligtas na nga nila yung prinsesa, hindi din ganun kabigat yung weight na nag-succeed sila. Ang dragging nga lang din ng story and since yung journey nga nila yung main plot dito tapos hindi pa nila napagana, din hindi rin naging satisfying or worth it yung ending. Wala din masyadong nangyaring growth sa character nga nila Mario and Luigi dito na kung sino sila sa simula, ganun pa din sila sa dulo na it's not necessary naman na fully magbago sila. Sana, magkaroon man lang sila ng kaunting growth sa story since sila yung mga main characters dito eh. Sobrang sayang din yung potential ng father and son villains laban nga sa isang magkapatid pero ayun, hindi rin nila na-explore masyado. Ang una, okay na bumait na nga itong si Bowser tapos ito yung batang anak niya na may gusto nga patunayan doon sa tatay niya and may maganda sanang contrast between them pero wala, pinagkampi din sila agad na parang sayang, sobrang sayang. Get me wrong, if there's one thing na maganda sa movie na to, ayun ay yung scoring and soundtrack nila. Kumanda panoorin yung mga scenes in a way dahil nga doon sa mga scoring na na-remix lang nila from the classic Super Mario songs nga. Yung yung mga ganon. Tapos, nakakatuwa pa kapag ginagamit nila yon doon sa mga scenes na parang literal na nasa laro lang din sila. Okay naman din yung mga action sequences nila and all. Ako personally yung pinaka-favorite ko, yung bumagsak yung castle mula doon sa taas. I also like Yoshi here na is a very cute character pero wala lang talaga. Kumpara sa part 1, walang masyadong nag-stand out na character here story-wise. As of now, nakaka $300 million naman na sila and hindi na rin naman yung nakakagulat kasi nga family-friendly and siguro mag-e-enjoy din naman talaga yung mga bata dito. Don't get me wrong, it's perfect for the kids and if gusto mo lang talaga manood kasama nga yung buong pamilya mo. Pero if you're going to watch the film for the plot, the story, and filmmaking wise, ang kalat lang talaga ng movie. Okay naman na sana yung plot and yung ibang mga scenes eh. Kaso due to poor writing and how they stitch together those sequences, doon na hindi nagtutugma yung kwento. Yun, again, ang title ng movie ay Super Mario Galaxy and ang torta rating ko for this film ay 5 out of 10.